wires niya, yung continuity or the resistances dito sa stator coil niya. Ayan o, yung run at saka yung common niya may certain resistance. So, pwede yung coil dun sa bandang common at saka sa run. Pero yung start at saka sa run niya, wala. Pati dun sa common at saka sa start winding niya. Yun, buhay lang yung isang parts na run at saka yung common niya. So, tignan natin yung sa continuity ng wire niya. Baka putol yung continuity sa wire ng start niya. Yung lumabas na wire. So, ito yung isa sa pinakamahirap na i-repair, guys. Talagang tiyaga lang ang panlaban natin dito para ma-repair natin siya. Mukhang maganda pa naman yung stator coil niya. Kaya itry natin na hanapin kung ano ba talaga yung cause ng sira niya, kung bakit walang resistance dun sa part ng starting winding niya. So, ang gagawin natin, guys, tignan natin yung continuity ng yung mga external wires niya. So, yung pink, yung kulay pink dyan, guys, yan yung external winding papunta sa or connected dun sa start winding niya. Meron naman, guys, lahat. Ayan yung wire ng run. Meron naman, pwede lahat yung mga external windings niya. Walang putol, walang problema. So, meaning to say, may problema dun sa mismong start winding. Ayan. So, hanap-hanapin lang, tiyaga-tiyaga lang kung ano yung naputol. Ayan, guys, may putol talaga dito sa start winding. So, sana isa lang yung naputol, guys. Ayan Ayan, yun. Talagang putol yun. So, itong orbit fan na ito, guys, hinahanap na ng mga estudyante ko kung ano yung sira nito. Pero, hindi nila makita. Kaya gumamit na ako ng dito kanina, yung microscope. Kasi yung mata natin medyo mahina na rin. Kasi maliliit lang yung wire nito. Kaya tiyaga-tiyaga lang para may ma-repair tayo. Ayan, i-check natin yung kung may resistance or continuity mamaya dito. So, kiskisin na muna natin. Kasi pag hindi natin kiniskis yan, guys, talagang walang connection dun sa test probe natin. Kasi may coating ito. Mayroon siyang varnish insulation yung natin, magnetic wire natin. So, dapat kiskisin natin ng maigi
para siya ay kukonekta dun sa tip ng ohmmeter natin. Yan, pareho na kiskisin natin yan. Para sa ganun din guys, didikit yung soldering lead natin pag hinangin natin yan. Pag i-connect na natin yung putol niya. Ayan. So, tiyaga-tiyaga lang talaga, tapos lagyan din natin ng matinding extra careful. Kasi dyan pa lang sa pagtanggal ng mga sinulid niya na ginamit pantali, baka makakaputol na naman tayo ng wire dito. Kasi talagang matigas na rin yung kanya, yung mga pantali, kasi nga nalagyan na rin ng insulating varnish nung ginawa na nila ito. Kaya talagang ito na yung isa sa pinakamahirap na ginagawa ng mga technician. Hindi ko alam kung bakit pag naningil na tayo ng bayad, namamahalan pa sila. Kitang-kita naman yung mga ebidensya ng mga galawan natin, talagang mahirap din. Ayan. Pero kwanto guys, mga gamit dito sa school, sa mga classroom ito, pinagawa lang ng mga co-teacher natin. Ako walang bayad, hindi ako nagpapabayad. So, yung mga kwan lang, mga pinababayaran ko is yung mga thermal fuse, mga ganon. Yung mga component lang na pinapalit natin, kasi yan, hindi naman natin alam gumawa ng component. Yan o. So, mayroon ng continuity. Sa dulo niya yan, wala. So, yan, yung isa, meron. Ayan. So, pagdugtungin natin yan, guys, baka sakaling makuha na natin pag nagdugtong na ito. Ayan, gagamit tayo ng kwan kasi hindi siya aabot. Kaya gagamitan natin ng magnetic wire. Yan, kiskisin natin din para didikit ulit. Yan, para-paraan lang guys yung pag-re-repair natin. Para-paraan. So, yung mga baguhan dyan na magre-repair, gustong mag-technician, no? So, dapat mabilidad din tayo, no? Yan, para didikit yung panhinang natin. So, lagyan din natin ng insulator. Yan, yung hininang natin. Ginamit ko na dito yung shrinkable tube. Kasi wala akong mahanap na spaghetti tube. Nasa bahay yung spaghetti tube ko. Kaya yung nandito lang is yung shrinkable tube. Kaya yun na rin ang ginamit ko to insulate yung
nilagay ko na or hininang ko. Yan, para hindi sila short sakaling may natanggalan na rin ng insulation. Kasi yung pagka-cut ng coil na yon, hindi naman sinadya. Yan. So ang alam ko dito nung pinabaklas ko dun sa mga estudyante ko is siguro na sagin nila yan, binaklas nila. Alam mo naman yung mga estudyante na kung minsan hindi nila binibigyan ng pansin yung basta kung anong pinagawa mo, tira lang sila ng tira. Kasi ito guys, ang sira dati nito ay hindi na siya umaandar, walang nakukuha na resistance ng motor from the AC input. Kaya ang alam ko is yung thermal fuse lang. So una na guys na tinignan namin yung thermal fuse, napalitan na ito. Ayan guys, mayroon na. Ayun. So yung common at saka yung start winding may resistance na. At saka yung common at saka run, start at run winding rin mayroon na rin. So yun, talagang putol lang yun guys. So pagtiyagaan lang natin kung may mga problem na ganito. Sayang din yung orbit fan, mahal din yung bayad ng isang stator. Kaya ayan, para-paraan talaga ang pagkukumpuni. So tiyaga-tiyaga sa mga gustong maging technician. Kung maghanap tayo ng mga sira is dapat mag-focus lang tayo. Sipin lang natin yung mga basic, no, na tinuro sa atin, and then yun na, plus tiyaga, basic lang yan. Lalagyan din natin ng insulating varnish yung huli na hininang natin para iwas short circuit. Ayan Ayan, papatakan natin. So sana guys, nakatulong itong small na information ko or tutorial ko about repairing orbit fan, no, restoring the stator coil of the orbit fan. Ayan, restore na natin kasi mahal ang isang stator coil. So antayin natin guys na ibabalik natin yung mga screw, no, dito sa yoke nya, sa housing ng stator coil natin. And malapit na nating mabuo yung kanya guys. So ganyan ako maglagay ng mga screw, no,
So, dapat pag inilagay mo yung isa, dun naman sa kabilang banger mo ilagay para pantay. Yan. Ba? So, para mas maganda yung pagkalagay ng yoke niya. Pati yung kwan guys, X lang yan yung ginagawa natin. X yung paglagay ng mga screw para yung paghigpit niya ay pumantay-pantay sa magkabilaan. Tapos i-check natin habang kwan na tayo, pinifix natin yung mga screw. I-check natin yung kwan, yan yung rotor niya kung maganda ba. Yan, konting pukpok kasi may sayad. Ganyan. Pukpukin mo lang konti lang, hindi naman yung hanggang sa mabasag. So hanggang sa talagang smooth yung yung ikot ng rotor natin. Pero pag may sayad-sayad yon, pwede mong pukpukin lang konti para ma-align. Yan. No? So ganyan guys yung gagawin natin. Yan. So basic lang ang mga information dito guys, pero laking tulong din para sa mga baguhan. Yan. Oy, sir, use the right tool for the right job. Hindi yan martilyo. Uy. Pero okay rin, no? Kasi yun yung nandyan, Pilipino tayo. Wala tayong magagawa. So, ayan ang ganda ng ikot. Yan, i-assemble na rin natin yung mga kanya, wiring nya. Check na muna natin. Yan. So, run at saka yung kanya. Yan may certain resistance. Hindi ko na panggit dito guys kasi nag voice over na ako, hindi ko mabasa. Basta yung pointer niya gumagalaw naman, pero high resistance, okay naman yung mga kanyan. Nasa kwan lang yan, yan, basta di ko na makita kasi hindi. So yan guys, lahat dapat may resistance kahit anong combination dun sa tatlong wire niya, common, start, at saka yung run winding. So lahat, kahit ano yung i-connect natin dun sa test probe natin, may mga resistance, mga high resistance ang mga yan guys. So pag naging low resistance na yan, medyo may partial short circuit na yon guys. Kung ganon, kung low resistance, mas lalo na pag tignan nyo yung tester ko, yung setting nya guys is nasa 10 times 10 lang yung sa setting ng ohm meter natin. So ayan na guys, i-check na natin mamaya pag na-connect na yan. So syempre, yung kwan natin, yung start, kukonekta yan sa isang paa ng capacitor, no? Tapos yung common, kukonekta dun sa AC line input natin na isa. Tapos yung wire ng run winding natin, kukonekta sa isang
AC line input natin na ikalawa, plus idagdag natin yung isang paa ng capacitor, guys. Ayan, may continuity na yung sa AC line input natin is may resistance na rin. So, ayan guys, ganyan yung ginagawa natin kung i-check natin yung kung buo na yung mga resistance dyan, yung may papasok na current. Ayan. So, ititest natin using yung AC cord natin. I-connecta natin sa outlet. Para makita natin kung iikot ba siya or hindi. Yan guys. So, ito pala yung laboratory ko guys is nandito ako dito sa Sanchez Mira School of Arts and Trades. No, sa akong teacher dito ng electronics at saka electrical. Kaya ganito yung mga itinuturo ko sa mga students ko guys. Ayan, sasaksak natin. Ayun. Umiikot na guys, diba? Ayun oh. So, pwede na. Pwede nang ito guys. Pwede nang ibalik.